Matapos ang magnitude 7.2 na lindol nitong Martes, nananatiling paralisado ang turismo sa Bohol at Cebu. Malaking hamon ngayon na sa pagbangon ng mga Boholano at Cebuano ay maibalik din ang sigla ng kanilang mga probinsya. Narito ang report. Hindi na matatawaran na nakabibighaning ganda ng mga tanawin at ang makulay na kultura ng mga lalawigan sa Cebu at Bohol. Kaya naman kasama ang mga ito sa itinuturing na top tourist destination ng Pilipinas. Taon-taon, libu-libong turista ang dumarayo para masaksihan ang likas na yaman ng mga probinsya sa gitnang Visayas. Kaya naman isang malaking dagok para sa Cebu at Bohol, ang magnitude 7.2 na lindol na yumanig dito noong Martes. Sa isang iglap, halos mabura ang ilan sa mga pinakaiingatang simbahan na ilang siglo na ang binilang na kasaysayan. Sa Bohol, nananatiling paralisado ang turismo dahil sa mga sira-sirang daanan. Gumuho ang ilang bahagi ng sikat na Chocolate Hills pati na ang viewing deck nito. Sarado rin ang dinarayong floating restaurant sa Lubok River. May mga bookings tapos pinakancel namin kasi walang access yung pier, walang sarado, tsaka yung mga daanan parang bitak-bitak yung bridge, tsaka mga van, walang bumabiyahe. Kaya yung mga bookings namin, kinakancel namin lahat. Bagamat ligtas daw ang mga tarsier, hindi mo na pwedeng pasyalan ang mga tarsier sanctuary. Iba ang karakteristik ng mga tarsier kasi nocturnal sila. So, kung ano man ang mga galaw-galaw na nila na feel nila, hindi talaga sila maka-sense kasi tulog sila. Pati ang Basilica sa Cebu na pinag-alagakan ng pinakaunang imahe ng Santo Niño sa Pilipinas, sarado ngayon dahil sa mga crack. Sa tala ng Department of Tourism Region 7, mahigit 800 at 40,000 turista ang bumisita sa Cebu sa unang 4 na buwan ng taong 2013. Halos 150,000 naman ang mga turistang bumisita sa Bohol sa parehong panahon. Ang bilang na yan, pinangangambahang bumaba dahil sa pinsalang iniwan ng trahedya. Talagang napakalungkot kasi pag hindi ito bumalik, talagang babalik kami sa dati. Yung mga tao namin nahihirapan kasi maraming taong mayroon silang hanap buhay dahil sa tourism namin. Maraming mga South Koreans na nga ang naiulat na nagsimulang magkansela ng kanilang mga trip sa dalawang lalawigan. Kaya para masagip ang turismo, nag-meeting ng Bohol Tourism para maiplano kung paano muling makakaakit ng mga turista. Nananatiling malaking hamon ngayon para sa mga Cebuano at Boholano ang muling pagbangon, pati na ang muling pagbabalik ng sigla ng kanilang mga probinsya.